Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, Estados Unidos muling inupakan ni Presidente Duterte sa harap mismo ng bagong US Ambassador sa Pilipinas. Mas maraming Pinoy masaya sa drug war ni Duterte pero nangangamba sa extrajudicial killings. Ilan pang opisyal sa gobyerno na kasama sa narco list pinangalanan. Sa trending news, ginang binaril sa ulo habang sumasayaw sa entablado. Sa good news, mga komunidad sa bansa na may pinakamalinis na coastal area nakatakdang parangalan ng Malacanang. Sa news covery, Orange Peel Hosteleria na imbento. Balita mula sa ibayong dagat, Russian ambassador sa Turkey binaril patay. Sa Game Now, Coach Boyet Fernandez babalik bilang head coach ng San Beda. Sa showbiz, Nora Honor hindi umaasa sa National Artist Award. Alex Gonzaga nagkaroon ng boyfriend dahil kay Piolo Pascual. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Sa ating top story, muli na namang inupakan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Estados Unidos. At this time, sa harap mismo yan ng bagong talagang US Ambassador to the Philippines na si Sung Kim. Kung ano ang mga naging patutsada ni Digong at kung sino ang kanyang ipinagmamalaking kaalyado, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Inubas. Hiniya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Amerika sa harap mismo ng kanilang bagong kinatawan sa Pilipinas na si Ambassador Sung Kim. Nagmistulang shock absorber si Ambassador Kim sa pagkairita ni Digong sa Estados Unidos dahil sa pagharang sa ayuda na galing sa Millennium Challenge Corporation. Sinabi ni Duterte na hindi dapat magmalaki ang Estados Unidos dahil nakahanda naman ang China na tulungan ang Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi magagawa ng Amerika ang panggugulang na ginagawa nito sa Japan at Korea. Kaugnay nito, nilinaw ng Malacanang na babala pa lamang at hindi pa pinal ang pagpapawalang bisa sa Visiting Forces Agreement o VFA. Sinabi ni Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, dapat munang mapag-usapan ng Pangulong Duterte at ng kanyang mga advisor ang usapin sa VFA. Magugunitang noong nakaraang linggo nagpahayag ang Millennium Challenge Corporation ng Estados Unidos na ipagpapaliban muna nito ang multi-milyong dolyar na development grant sa Pilipinas dahil sa human rights concern. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Karamihan ng mga Pinoy ay pabor sa kampanya ni Pangulong Duterte o ng Duterte administration laban sa illegal na droga. Ito ang lumabas sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations. Pero kahit umano marami ang pabor sa war on crimes o war on drugs ni Digong, marami naman ang nangangamba na baka mabiktima na sila ng extrajudicial killings. Para sa kabuang detalye ng report, alamin natin yan mula kay RH09, Sunny Casulia. Ipinagmalaki
malaki na Malacanang ang resulta ng fourth quarter survey ng social weather stations kung saan ay mayoriya ng mga Pilipino ay satisfied sa performance ng Administrasyong Duterte kaugnay sa kampanya laban sa illegal na droga. Ang survey ay sinagawa mula December 3 hanggang 6 kung saan naitala ang satisfaction rating ng 85%, mas mataas sa 84% na naitala noong 2015. 88% ng mga Pinoy ang nagsabing nabawasan ang problema ng illegal na droga sa kanilang lugar simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte noong Hunyo at 30. Samantala, lumabas din sa survey na nag-uumpisa ng kabahan ang mga Pinoy sa mga nagaganap na kaso ng pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa illegal na droga. 78% mula sa 1,500 respondents ang nababahala na sumunod sila sa mga nabiktima ng extrajudicial killing sa bansa. Ayon sa SWS, 45% mula sa nabanggit na bilang ang sobra ang pagkabahala habang 33% ang medyo kinakabahan at 12% lamang ang hindi nababahala. Lumabas din sa December 3-6 survey na karamihan sa mga respondents ang nagsabi na ang mga kahina-hinalang kaso ng pagpatay ay seryosong problema na dapat tugunin ng Duterte administration. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pasok sa narco list ni Pangulong Duterte ang ilang opisyal ng gobyerno. Sa katunayan, sa kanyang speech sa Malacanang, pinangalanan na ni Pangulong Digong ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na pasok sa kanyang listahan ng mga sangkot sa illegal na droga. Kung sino-sino ang mga ito, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Madadagdagan pa ang mga opisyal na pinangalanan ni Pangulong Digong Duterte na sangkot sa iligal na droga. Tinutukoy nito ang dating opisyal sa Mindanao na kasama sa kanyang narco list. Ayon sa Pangulo, kabilang sina Representative Vicente Belmonte, Iligan City Mayor Lawrence Cruz at Mayor Willie Lim sa kanyang listahan. Inulit din ni Pangulong Duterte ang pangalan ni na dating General Vicente Loot na nag-report ng 100 milyong piso sa kanyang Statement of Assets and Liabilities dahil daw sa pagiging mabuting negosyante. Kasabay nito, muling binanggit ni Pangulong Duterte si Senator Laila De Lima na tumanggap pa raw ng parangal sa Washington DC sa kabila ng pagkakasangkot umano sa iligal na droga. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman, magandang balita para sa kanila. Makakatanggap ng malaking bonus ang ilang key officials ng PNP ngayong Pasko. O, sabi sa'yo, para sa kanila. Kung gaano kalaki ang posibleng maiuwi ng mga pulis, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. May pamaskong cash si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng Philippine National Police na nasa key positions. Ngunit hindi pare-pareho ang halagang matatanggap dahil depende sa ranggo ang cash gift sa kanila ng Pangulo. Inihayag ito ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa Christmas program ng PNP sa National Headquarters sa Camp Crame na mula 50,000 pesos hanggang 400,000 pesos ang tatanggapin depende sa ranggo. Ayon kay De La Rosa, ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng PNP na below star rank ay tatanggap din ng 50,000 pesos na pamasko mula sa Pangulo. Sa kanyang Christmas message, sinabi ni De La Rosa na ang kanyang Christmas wish ay ipagdasal sana ng mamamayan ang PNP para sa lahat ng namatay sa war on drugs. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nakatakdang palayain ni Pangulong Duterte ang 20 political prisoners bagong magpasko. Karamihan sa mga papakawalan ay mga matatanda at yung may mga sakit. Kung sino pa ang mga pagkakalooban ng pardon, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. 20 political prisoners ang nakatakdang palayain ng pamahalaan sa December 25, araw ng Pasko.
Kinumpirma ito ni Labor Secretary at Chief Government Negotiator Silvestre Bello III makarang aprobahan ni Pangulong Digong Duterte ang pagpapalaya sa 20 political prisoners. Ayon kay Bello, lalagdaan na ng Pangulo ang utos para sa pagpapalaya sa mga political detainee. Karamihan ay matatanda at may sakit na. Idinagdag pa ng kalihim na pumayag din si Duterte na bigyan ng pardon ang iba pang political detainees habang ang iba ay palalayain sa pamamagitan ng humanitarian grounds or bail recognizance. 3 sa mga palalayain ang posibleng mapabilang sa peace talks na isinasagawa sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front, ang negotiating arm ng Communist Party of the Philippines. Muling ipagpapatuloy ng dalawang panig ang formal peace talks sa Rome sa susunod na taon. RH9 Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, asahan na ang mas mahabang gabi at mas maikling araw. Simula ito kailan? Bukas na bukas. Kung ano ang sanhi ng mga pinahabang gabi at kung ano ang magiging epekto nito sa bansa, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Simula bukas, magiging mahaba ang gabi at maikli ang araw sa Northern Hemisphere kasama ang Pilipinas. Ang tinatawag na December solstice na hudyat ng longest nights at shortest days ng taon ay partikular na mararanasan sa bahagi ng extreme northern Luzon habang pinakamaikli naman sa Mindanao. Paliwanag ni Dario de la Cruz, Astronomy Chief ng Pag-asa, ito ang epekto ng winter solstice sa Northern Hemisphere. Dahil dito asahan na lulubog ang araw ng alas 6:44 ng gabi sa southernmost position. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Tanggap tayo ng report, mataas na leader ng National Democratic Front, pinalaya. Bahagi ba ito ng negosasyon at saka pangako? RH05, Val Gonzalez. Parang Val. Dennis, isa pang political prisoners ang pinayagan ng korte na pansamantalang makalaya matapos ang halos 3 taong pagkakakulong niya. Pinayagan ng Camarines Norte Regional Trial Court na makapagpiyansa si Ramon Argante, 57 anyos na kilalang leader ng NDF o National Democratic Front sa nasabing lalawigan. Pagkatapos niya makapagpiyansa, agad na nagtungo si Argante sa Philippine Heart Center dahil sa iniindang karamdaman. Si Argante ay nakulong sa Camarines Norte noong February 2013 dahil sa kasong murder, frustrated murder at theft matapos siyang maaresto sa Bawan, lalawigan ng Batangas sa kanyang paglabas. Umaapila si Argante kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan din ng pagkakataon na makalaya ang 400 pang political prisoners bilang bahagi ng usapang pangkapayapaan. Noong buwan ng Agosto ay pinalaya ng Duterte administration sina Benito at Wilma Chamson, mag-asawang leader ng NDF bilang pagtugon ng gobyerno na umusad ng usapang pangkapayapaan sa bansa. Samantala, nanawagan din si Argante sa publiko na suportahan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga programa nito, partikular na ang isinusulong na peace talks. Iyan ang DZRH News. Val. Sa RH number 5 naglilingkod sa pagbabalita. Val, nandiyan pa ba si Val? Nawala, okay. Mamaya tanungin na lang natin. Baka may aatin na Christmas party si Val. Salamat, Val. Ay, Val, may balita ba siya na masusundan pa yung pagpapalaya? Dennis, yung proseso na yan, Dennis, ay inaayos ng gusto ng ating mga miyembro ng peace panel dahil kung matatandaan mo, una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman lahat ng mga political prisoners ay basta na lamang palalayain. Correct. Dahil ayon kay Pangulong Duterte, kailangan meron ding balang hawak ang gobyerno na ngayon ay sinusulong ang peace talks, Dennis. So, pag tinanong natin yung pinalaya, wala ba siyang alam na balita dahil alam mo na, magpapasko, baka maregaluhan ng pagpapalaya, Val? Dennis, regular na nagpapalaya ang Pangulo ng ating bansa tuwing panahon ng Kapaskuhan. Pero dito sa panig ng mga political prisoners, na ayon nga sa bilang ng Grupong National Democratic Front, ay nasa bilang pa na 400, Dennis. Pero hindi natin malaman kung kabilang itong mga NDF dun sa palalayain ngayong Kapaskuhan, Dennis, yung presidential pardon. Okay, maraming salamat, Val.
Mula sa Quezon City ng DCRH News, Val Gonzales, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live. Maraming salamat kay RHO5, Val Gonzales. Samantala sa ibang balita naman, mahigpit na pagbabantay sa mga nabibiktima ng paputok. Sisimulan na ng Department of Health. Magbabalita si RH2020, si Eva Ahero. Magsisimula na sa araw ng Miyerkules, December 21, ang mahigpit na pagbabantay ng Department of Health kaugnay sa mga firecracker-related injuries humigit kumulang 2 linggo bago salubungin ang bagong taon. Pahayag ito ng Health Spokesman Dr. Eric Tayag kasunod ng paglulunsad ng Iwas Paputok campaign ng DOH ngayong buwan. Hinihikayat sa natulang kampanya ang publiko na gumamit na lamang ng torotot at iba pang mga uri ng pampaingay kaysa sa paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Batay sa report, ang Metro Manila kasi ang may pinakamataas na firecracker-related injuries noong 2015. Sa 732 kasi na naitalang firecracker-related cases, ay mahigit sa 500 dito ang mula sa Metro Manila na sinundan ng Western Visayas at ikatlo naman ang Ilocos Region. Higit na nakakaalarma rito ay dahil sa 15 anyos pababa ang mga edad ng mga nabibiktima. Una nang sinabi ni Health Secretary Pauline Ubial na pinaigting ng kanilang ahensya ang kampanya laban sa paputok upang himukin ang mga LGUs na magkaroon na lamang ng designated area para sa mga fireworks display. Yan ang DZRH News, RH20. Eva Ahero naglilingkod sa pagbabalita. Showbiz! Nora Honor hindi umaasa sa National Artist Award. Naku, baka hindi bigyan ito. Sayang naman. Magbabalita si RH43, si Rocky. Hindi na umaasa si Nora Honor na maibigay pa sa kanya ang National Artist Award. Ito'y matapos na tanggihan noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na bigyan ng nasabing award ng aktres nang masangkot ito sa droga noon. Ayon kay Nora, hindi na siya umaasa na mabibigyan pa siya ng nasabing award dahil sa isang dahilan. Kung ano ang dahilan na iyon, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live! At iyan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ito talaga, grabe talaga tong balita na to. Isang nakakalungkot na balita. Isang babae ang nabaril habang sumasayaw sa gitna ng dance floor sa India. Kung ano ang sanhi ng pagkakabaril ng biktima, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang babae na binaril sa ulo habang sumasayaw sa entablado sa India. Kitang-kita sa video na nagkakasayahan at nagsasayawan ang mga babae sa taas sa entablado nang biglang makarinig ng putok ng isang baril at namataan ang babaeng nasa gitna ng stage na nakasuot ng puting gown. Sa unang tingin, mukhang sinadya ang pagkakabaril sa babae, pero base sa isa pang video, kita ang dalawang lalaking pinaglalaruan at pinagpapasapasahan ang isang rifle. Binigay ito sa lalaking naka-blue at inangat naman niya ang baril. Nang mabigatan ng lalaki sa baril, naitutok niya ito patalikod at nakalabit ang trigger. Sa ulo naman natamaan ang babae na sumasayaw dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Bad news yun, pero ito naman good news. Magandang balita para sa mga komunidad o munisipalidad na malapit sa mga coastal areas sa buong bansa. Ito'y dahil nakatakda kayong tumanggap ng natatanging parangal mula sa Pangulo kung mapapatunayang kayo ay nagpapahalaga sa karagatang sakop ninyo. Ano ang magandang balitang ito? Alamin natin sa Good News Report ni RHO9 Sunny Casulia.
Nakatakdang ipagkaloob ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Presidential Award sa ilang natatanging barangay at bayan na magwawagi sa malinis at masaganang karagatan program ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, nakatakdang tumanggap ng tig 10 milyong pisong cash prize ang isang barangay at isang munisipalidad na mananalo sa nasabing programa. 7 milyong piso naman sa second prize winner at 2 milyong piso sa third prize winner na ilalaan sa livelihood programs ng mga mangingisda. Paliwanag ni Piñol, ang mga magwawagi ng awards ay kinakailangang sumunod sa mga kriteria kung saan kabilang dito ang no illegal fishing, dapat ay mayroong marine sanctuary at mangrove areas at nagpapatupad ng closed fishing session. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa pinaka-maiinit o mainit na usapin sa bansa ay issue ng war against drugs ng Duterte administration at extrajudicial killings. Pero sino-sino nga ba ang mga drug personalities na napatay sa ilalim ng Duterte administration? Alamin natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Hindi kailan na ang Pangulong Rodrigo Duterte ay porsigido sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Halos araw-araw ay dumadami ang numero ng mga drug addict at pusher arang sumusuko sa mga otoridad. Ngunit maliban sa mga ito, marami na ring mga casualties ang naitala kaakibat ng pinigting na kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Noong Agosto, ang mag-asawang Melvin at Miriam Odicta ay napaslang sa may pantalan ng Katiklan habang paluwas sana sila sa Maynila. Ang mga Odicta di umano ay may koneksyon kay Dragon, isang drug lord sa Iloilo. Nakapagbigay na rin sila ng sinumpaang salaysay sa Secretary ng Department of Interior and Local Government na si Mike Sueño nang minsay bumisita ang mga ito sa kanyang tanggapan. May mga nagsasabi na ang nagpapatay sa mag-asawa ay ang mga protektor mismo ng mga drug lords na konektado sa kanila upang patahimikin ang mga ito. Ngunit ngayong Huwebes pa lamang, sinalakay ng magkasanib puwersa ng kapulisan ang bahay ng mga Odicta at doon natagpuan nila ang mga anak nito na sina Melvin, Daryl, Michael at ang pinsan ng mga ito na si Rocky. Ayon sa report, patuloy pa rin ang operasyon ng iligal na droga sa bahay ng mga Odicta. Noong November 5 naman, patay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap habang siniserve ang search warrant laban sa kanila ng mga miyembro ng CIDG Region 8 sa pamumuno ni Superintendent Marvin Marcos. Si Espinosa ang ama ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa. Noong Agosto rin naganap ang isang pagsabog sa loob ng Parañaque City Jail kung saan 10 inmates ang napatay, kabilang na ang 2 Chinese nationals na sina Jackie Wang at Yong Han Kai. Parehong may koneksyon sa drugs ang kaso ng dalawa. Noong July naman, isang di umano'y drug lord number 1 na si Sherwin Bautista ay pinatay ng hindi pa nakikilalang suspect sa Tagbilaran City sa Bohol. Naaresto na ng 2 beses si Bautista, ngunit parehong na-dismiss ang nasabing kaso. Siyempre, hindi rin pinalampas ang isa sa mga tinaguriang notorious drug lord sa Cebu na si Jeffrey Jaguar Diaz. Ayon sa report ng pulisya, hindi talaga nila target si Jaguar noong mga panahong yun. Ang sadya nila ay si Alvaro Barok Alvaro. Nagkataon lamang na magkasama sina Jaguar at Barok noong mga panahong yun. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga mahilig kumain ng orange pero tamad magbalat. Present. Naimbento na ang orange peel Hosteleria. Kung ano ito at kung paano ito ginagamit, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Kumain ng prutas o kaya'y mayroon kayong canteen o catering. Bagay na bagay sa negosyo nyo o kahit sa pansariling consumption ang Orange Peel Hosteleria. Ito ang gamit para sa madaling pagbabalat ng mga prutas.
Bagamat nakapangalan nito sa orange, ngunit maaari ring balatan dito ang iba't ibang klase ng mga prutas tulad ng apples, lemons, pears, plums, peaches, kiwis, potatoes, tomatoes, at maging ang talong ay maaaring balatan sa pamamagitan ng orange peel hosteleria. Pinamamadali ng orange peel hosteleria ang matrabahong pagbabalat ng mga prutas. Bukod dito, meron din itong cylinder na may positioning upang ma-adjust ang kapal ng pagbabalat ng prutas. At yan ang ating News Cavalry, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Russian ambassador sa Turkey binaril patay. Patay ang Russian ambassador to Turkey na si Andrei Karlov matapos barili ng isang gunman sa isang art exhibit sa Ankara kagabi. Sumigaw muna ng God is great at don't forget Aleppo, don't forget Syria ang suspect na nakasuot ng uniforme ng pulis bago barili ng Russian ambassador at 3 iba pa na nasa loob ng gallery. Napatay naman ng Turkish police ang gunman sa isang shootout. Nagpalabas naman ang pahayag si Russian President Vladimir Putin na ang pagpatay sa kanilang ambassador ay isang tangka na sirain ng ugnayan ng Russia at Turkey. Naganap ang insidente ilang araw lang matapos ang mga protesta ng mga Turks na galit sa pagsuporta ng Russia sa Syrian government at sa pagiging bahagi ng Russia sa patayan sa Aleppo. At yan ang balita mula sa Ibahing Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Babalik na si Coach Boyet Fernandez bilang head coach ng San Beda Red Lions matapos lumipat si Coach Jamaic Harin sa National University. 2 taong nawala sa San Beda si Coach Boyet Fernandez na sinubukan ang kanyang kapalaran sa Professional League bilang head coach ng NLEX Road Warriors. Dati nang naging champion si Coach Boyet sa San Beda noong season 89 at season 90. Samantalang hindi gaano naging maganda ang kanyang stint sa PBA. Sa loob ng 2 taon, nakalikom si Coach Boyet ng 28-36 win-loss record para sa NLEX. Napalitan siya ni Coach Yeng Giao na dating head coach ng Rain or Shine Elasto Painters. Pinapalitan naman ni Coach Boyet si Coach Jamaic na naging head coach na ng NU Bulldogs. Ang San Beda Red Lions ay ang defending champions ng NCAA. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Si Piolo Pascual ang dahilan kung bakit nagkaroon ng boyfriend-to-be si Alex Gonzaga. Ayon kay Alex, kung hindi dahil kay Piolo ay hindi pa siya magkakaroon ng boyfriend-to-be. Bagamat hindi pa sinasabi ni Alex kung boyfriend na ba niya ang nasabing non-showbiz guy, ngunit halata sa mga mata nito na in love ang dalaga matapos ay ipakilala na ito sa kanyang mami Pinti ang nasabing lalaki. Kung bakit si Piolo ang dahilan ng pagkakaroon ng boyfriend-to-be ni Alex Gonzaga, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa araw na ito mga kababayan, ano kaya ang ating mararanasang lagay ng panahon? Uulan ba o aaraw? At patuloy kaya ang paglamig ng ating mararanasan? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan. Ihatid sa atin yan ni RH44 Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, epekto ng northeast monsoon at buntot ng cold front. Ayon sa Pag-asa, ang northeast monsoon ang makakaapekto sa Hilaga at gitnang Luzon. Ang buntot naman ng cold front ang makakaapekto sa eastern part ng southern Luzon. Asahan din ng light to moderate rain at thunderstorms sa Bicol region, eastern Visayas, central Visayas, Caraga at maging sa lalawigan ng Quezon.
Makakaranas din ng manakanakang pagulan sa Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:15 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:31 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Uulan ba, Bien? Noche buena. May posibilidad, ano? Naku. Ba yan? Sana umulan na lang ng pera. Hindi, umulan ng pera sa kayo sa PNP, di ba? Yung mga cash gifts nila. Sana sa atin din, umulan din ng pera. Kasi Pasko eh. Kaya dun sa mga sa labas nagno-Noche Buena, medyo iwasan ninyo dahil base dun sa report ng camera na pumunta sa harap ng camera, medyo ulan daw sa harap mismo ng camera. Okay, para sa ating Christmas countdown, ilang araw na lang, Pasko na. Ito po ating Christmas countdown, 4 days to go, 12 hours, 22 minutes, 43 seconds. O doon sa mga nagkokomentaryo, na, kasi pagkatapos ng 4 na araw, 25 na. Hindi ho pwedeng maging after 5 days. Kasi after 5 days, 25, 26 na yon. Hindi na Pasko yon. So tama yung countdown namin. Kayo naman. Okay, maligayang Pasko! At sumayin nyo na naman ang kalating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubuo ng MBC Network News. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas po, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.